Mag-intro daw tayo. Intro ka na, boss. Hindi. Ikaw bahala, boss, kasi first time ko sa mga ganito eh. Hindi. Okay, welcome sa Joyful Podcast namin. So, ayoko na masyadong maraming intro. Naalala ko kasi na nag-post kami, I think last month, no? Last month ata ng... wala kang lapel. Okay lang yun. Nandito. Nag-post kami ng... Wala lang, nagkikwento lang ako nun sa editor namin na si M na about contentment and happiness. Actually, natanong lang niya ako. Tapos naalala ko yung one of my best friends, kababata ko, na si Popoy, na hindi ko malimutan kasi yung kwento na yun. Hindi ko malimutan yung time na nasa inuman kami. Though hindi ako umiinom, sila lang umiinom. At meron kami napag-usapan about life. No, about contentment and happiness. About kung paano si Popoy, kung paano yung isip ng Popoy no, na niyaya namin siya na magbarko na dahil meron kami kaibigan chiefmate. Pero dinecline niya yung opportunity kasi gusto niya makasama yung pamilya niya dito kahit simpleng buhay lang. And naging argument yun sa amin na ang daming nagkahanap ng oportunidad para magkaroon ng mas magandang buhay abroad o dito man, sa kanya lumalapit na pero natanggihan niya. And it leaves us a question para bakit until we realize na at the end of the day, the fact na nakakatanggi si Popoy dun sa opportunity, siya yung pinakamasaya, hindi kami. So, bakit nga ba si Popoy yung pinakamasaya? Bakit natin naisip, bakit namin na-realize na contentment is better than accepting opportunities that might give us ng mas magandang buhay? Ano nga ba yung mindset na yun? Ano nga ba yung, bakit nga ba ganun? So, without further ado, ayan, introduce na natin si Popoy. Pre, welcome. Hi. Magandang hapon. Welcome. So, ito na po si Popoy. Sa mga naghahanap kay Popoy, ang dami. I mean, 1.3 million views yung video na yun. Actually, second highest namin sa TikTok. And, ang dami nga tao. Sino ba si Popoy? Sino ba yung taong gusto makausap si Popoy? Gusto makita, totoo nga ba si Popoy? May nag-exist nga ba ni Popoy? Invento nga lang ba yung storya na yun o totoo? Yan, ito malalaman na natin na talagang totoo si Popoy. Totoo si Popoy. At pangalawa, gusto natin tanungin, bakit nga ba? Bakit nga ba ganun yung mindset ni Popoy? So, diretso yung nakita pre. Nung tinanong ka namin nun, na I think di lang yung isang beses eh. Isa, dalawa, tatlong beses na kada nalang nagkikita tayo. Di ba si Mike, yung tropa natin na chief mate ng barko. Ilang beses ka namin pinipilit na sumampa na kay Mike. Di ba as parang ano ba yun? Parang assistant cook ata or sa kitchen. Sa kitchen. May experience ka naman sa pagbabarko locally. Graduate ka ng Philippine Women's University, degree course holder ka. Though decent yung trabaho mo dito, 'di ba? As supervisor way back then ng isang motor dealer. Bakit mo tinanggihan? Actually, bossing, no. So, hindi ko siya tinanggihan actually, hindi ko siya dinecline. Ano siya, isa sa ano kaya ambition ko. Ano yan, talagang ano yan, actually hanggang ngayon, ambition ko pa rin siya, no. Goal ko, dahil may experience ako eh. 1 year ako dito sa sa local, no, na ganyan, nagbarko, no. So, actually hindi ko siya dinecline. Part lang siguro na realize ko sa ano na yun, sa time na yun na parang parang ano yun eh, one time na para sa akin. Kung mako-question mo sarili mong boss eh na
ay para sa akin ba to o ibibigay ba sa akin to o para dito ba ako? Ito ba yung paglalagyan sa akin na pwede ba talaga ako diyan? Ako ba yan ba talaga ang ano sa akin, no? So, ako kasi yung mga opportunities na ganyan, no, na kung ibibigay talaga sa akin, no, igagrab no. Pero may mga bagay kasi, may mga factors din na talaga na parang pagkakataon na halos ayaw ibigay sa iyo kasi actually ang pagsampa talaga, ang pagbabarko talaga is aminin natin, pag wala kang backer, mahirap. So, nandiyan na nga si Paring Mike, si Paring Mike na handa tayong bigyan. Actually, sinusuportahan pa tayo, tutulungan talaga tayo. At ang problema lang is siguro, yung unang-unang factor talaga yung sa family. Talagang, ang bata pa talaga nung which is kasi yung panganay ko, yung eldest ko si Rafael. Bata pa siya nung panahon na yun, nung time na yun. Yung guidance kasi, no, tingin ko is yun yung mga kailangan mabigay ko pa. Sabi ko sige, 1 year pa. Sige, 2 years pa. Hindi, 1 year ulit. Hanggang sa parang naubos na yung taon. Na parang, parang hindi yata ako para doon. Parang tingin ko. Kasi parang kada nabibigyan ka ng opportunity na ganyan. Tama ka, ikaw mismo yung parang, kasi opportunity nandyan. Parang, nasa sayo na nga yung bola. Di ba parang, tama ka, next year na lang. 2 years pa, ganyan. Nung panahon na yon, actually even yung mga sasabi mo na next year na. Diretso kasing sinabi mo nun na parang parang mas gusto kong makasama dito yung actually di naman anak mo, yung pamilya mo, di ba? Gusto mong lumaki yung anak mo nang kasama ka. Parang gano'n. Para sa'yo, how important is that? Gano'n ka-importante yun na ano ba yun? Selfish reasons? O yun yung bagay na tingin mong ginugol mo, bata ka pa, na parang kailangan buo yung pamilya ko. Kailangan kasama ko ito lumaki, ganun. I mean, for you to be able to decline, or hindi man decline, postpone, di ba, na mamaya, tsaka na lang, kasi baka hindi ko makasama yung anak ko ng paglaki, parang ganyan. Regardless na triple, quadruple yung makuha mo. I mean, ano yung nasa likod nung nun? Parang, ano yung siguro pag mag-isa ka, iniisip mo na parang, tatanggapin ko ba itong... lang din, na lumaki rin kasi tayo ng lumaki ako ng... Yung broken family din. Yung father ko is... sumakabilang bahay din, no? Kasi ganun talaga, normal talaga talagang chick boy Oo, jeepney driver talagang, pagka... Sabi nga nila jeepney lover yun jeepney driver. Basta jeepney driver, sweet lover, gano'n, di ba? So, yun yung mga factor na parang, feeling ko, gusto ko magkaroon ng gusto ko i-guide yung anak ko ng kasi hindi ko naranasan yun yung gano'n, yung tipong, yung pangarap ko kasi maging basketball player talagang, sa tingin ko, talagang nilulook up ko talaga yung father ko kasi, magaling. Isa sa mga magaling sa basketball yun. Sa panahon niya. Oo, talagang nakasama ko yun nakasama ko siguro grade 6 o grade 5, no? Hanggang grade. So, doon na siya doon na nawala sa bahay. So, ako naman, sabi ko, ayoko maranasan ng panganay ko na anak. Lalo na lalaki, no? Na parang feeling ko, kailangan nandun ako. Nandun ako sa mga panahon na kailangan niya ako para maging buo yung childhood niya na yung magbinata siya ng paglaki niya nandoon, no? So parang and that's more important than mabigyan siya ng mas wealthier na buhay.
For you? Ah, siguro, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero yung ano ko yung susundan ko lang yung puso ko. Kung ito yung sa tingin ko na puntahan natin yun, yung sasabing ayun yung sinasabi ng puso mo. Kasi yun yung yun yung naging arguments or pagsang-ayon o hindi ng mga tao dun sa comment section, no? Na tama yung sinasabi mo, it might be tama o mali, pero yun yung sinasabi ng puso mo. Para sa'yo, pre, kapag pinag-uusapan natin is about like happiness, no? Kasi si Popoy po kasi, ano siya wala tong inggit sa katawan. Itong taon to, parang lagi siyang proud, no, sa mga kasama niya, umangat, 'di ba? Mas mataas ka man sa akin o hindi, 'di ba? Proud siya. It defines kasi din kung paano yung mindset and outlook mo 'di ba? Kaya din siguro nakapag-desisyon ka ng ganun na parang hindi natin sinasabing maling mangarap. 'Di ba? Ng mataas. 'Di ba? Hindi natin sinasabing maling mangarap ng mataas. Pero si Popoy kasi is a unique example of those people na hindi mo kailangan mangarap ng sobrang taas pero pwede kang maging masaya. Yes, tama. 'Di ba? Parang anong masasabi mo dun, pre, na para sa'yo, ano yung definition mo ng pagiging masaya sa buhay? Kumbaga, is it about achieving your dreams or ano yung sa'yo? Siyempre, achieving my dreams, no? Siyempre, no? Kasi pag na-achieve mo yung dreams mo, siyempre, nandun na yun Pero, ang sinasabi ko kasi, no? Ako kasi, sa araw-araw na gigising ako, no? Alam mo yung, ano ba to? Yung gratitude, no? Yung pagpapasalamat mo lang, no? Kahit sa binigay ng maliit na bagay sa'yo, maliit na bagay sa'yo, ng malaking bagay, no? Pinagpasalamat mo yun. Ano yun tapos yung acceptance, no? Acceptance na yung reality, na yan ka ngayon yung present mo ngayon Hindi mo po pwedeng, hindi ka magiging masaya kung wala yung acceptance, no? Sa sarili na ito ako ngayon ito yung kaya ko, ito yung magagawa ko sa buhay, ito lang ako, no? Pero pag ano lang naman di ba? Sa totoo lang pagiging masaya para sa akin ano lang naman yan parang 2 o 3 lang no? Yung maging kontento ka, peace of mind, tapos yung health, no? Pag yung health mo, okay yung pamilya mo, tapos yung mga relatives mo, sama mo na, di ba? Barkada, okay, is para sa akin yun na yun Kasi gasgas na yung health is wealth, sabi. Pero totoo talaga. Kasi may ibang tao na nangangarap, grabe yung sakit, nasa ospital na ngayon. Habang nag-uusap tayo, Lord, pagalingin niyo na po, ganito, habang dasal. Pero ikaw, ako nandito, kausap mo ko ngayon, nagsasalita ako, malusog ka, di ba? Yung palang dapat pagpagsalamat mo din sa Panginoon Sa totoo lang, yun yung hindi nakikita ng ibang tao na puro reklamo, ay, ito na naman, papasok na naman ako sa trabaho. Ito na naman yung natin, yung everyday burden natin. Pero sa totoo lang, gumising ka lang ng actually, self-realization na pagpasalamat mo yung may nagkaroon ka ng almusal ngayon, nagkaroon ka ng maayos na lunch, ng dinner. Nakagising ka pa nga lang. Nakagising ka lang, sapat na yun Maging grateful sa pang-araw-araw. Doon pa lang, yung anak mo nakaligtas na nakapunta, di ba? Sa school, yung mga ganong bagay. Sa akin sa akin, masaya ako doon. Correct. Tsaka yung kanina sinabi mo, yung acceptance. Kumbaga, doon nag-bleed lahat ng sinabi mo. Di ba? Yung tanggap mo yung realidad. Kapag tanggap mo kasi, wala kang wala kang backlog. Kasi di ba pag hindi mo tanggap
kung ano yung realidad mo, doon nagsisimula yung inggit. Doon nagsisimula yung pagkadismaya kung ano yung kinalalagyan mo. Kasi hindi mo tanggap eh. Di ba? Tanggapin mo muna. Di ba? May narinig nga ako na na parang, ang ganda nung quote na panood or nabasa ko na sinabi na, hindi naman, yung problema naman laging nandyan. Di ba? Pero what I think kailangan natin gawin is matuto tayong maging masaya habang sinusolusyonan yung problema. Di ba? And you need to accept kung ano yung problema. You need to accept na kailangan mong solusyonan yung problema para maging magawa mong magsaya simultaneously habang sinusolve. Di ba? Kasi I think one of the factors din kung gusto ko na hingin yung opinion mo rito na ang dami kasi natin napapanood na mga podcast din na which I totally parang support and admire din kasi 'di ba sa mga ang nakakatuwa ngayon with online media, 'di ba, YouTube, Facebook, TikTok, etc. Matagal na goal 'yan eh na 'di ba sinasabi yung social media nagiging cause of depression, nagiging cause of inggitan, 'di ba? Pero if gagamitin natin yung social media sa paraan where we can motivate and inspire people, nagkakaroon ng sense yung social media, 'di ba? And nakakatawa na may mga vloggers or mga nagpo-podcast na keeps on inspiring people. 'Di ba? May mga nakita akong ganun, so I won't mention na. Pero madami yan sila. Pero one thing na napapansin ko is that hindi ko na matandaan din naman, hindi ko gusto sabihin, pero meron din ako mga napapansin na they keep on saying about pag-grind, which is walang mali. Diba? Parang, it's all about winning. It's all about, parang, huwag ka na matulog. Diba? Pas maging successful ka lang. Parang, wala tayong karapatang magreklamo hanggat di tayo successful. Yung, umiikot yung mundo mo just to achieve your goals in terms of being successful in your career or in business. Diba? Ang nakakalimutan, I guess, is yung hindi lang yun yung buhay. Tama yan. Diba? Tama. Hindi lang yun yung buhay. Parang, ako, hindi ko alam kung ano opinion mo dun. Hindi ako naniniwala na hindi ka dapat matulog. Hindi ako naniniwala na you do everything just to build your career. Hindi ako naniniwala na parang magsakripisyo ka ng matindi just to build a business and to make your business successful. Sa akin, yung pag-grind mo, yung pag-build mo ng career mo, o pagtayo mo ng negosyo mo, ang pinakamasarap doon, yung journey. Yes, tama. Hindi yung dulo. Tama yan. So, yung journey na yon, hindi mo kailangan matulog. Di ba? Habang tinatayo mo yung negosyo mo, habang kinaklimb mo yung ladder ng corporate ladder, magsaya ka. Yes. Mag-enjoy ka. Hindi yung, that's your life. Di ba? Parang, huwag ka daw magreklamo kung natutulog ka ng alas 10. Kasi hindi ka successful. Pwede ka maging successful na natutulog ka ng alas 9 ng gabi. Tama yan. Because maybe, iba yung measure of success mo. Right? Tama. Ikaw, anong opinion mo doon? Ako ang opinion ko dyan based to sa mga napapanood ko rin, nababasa ko rin. No? Tingnan mo na lang yung country, yung bansang Japan, no? Yung ano nila, paano sila magtrabaho, no? Yung talagang sipag. Papasok ng ganito, 8 a.m., uuwi ng 10 p.m. At the end of the day, productive. Talagang nagkaroon sila nagkaroon ng saysay yung ginawa, no? Pero based to sa sa data,
karamihan ng salaryman sa Japan, sa Japan, hindi masaya. So, Faction. oo, edi anong Say. it goes to show na parang hindi yun yung buhay. Life work balance, di ba? Hindi yun yung maging ma-promote ka, tapos lalo naman yung responsibility mo, tapos lalong sumikip yung Mundo mo. yung mundo mo. So sa akin yung tinatawag na measurement sa success, sa tingin ko hindi yun. Totoo. Ang measurement siguro kung nung time na ba yun ay nung habang nasa opisina ka, kasi doon talagang talaga sila subsub sa trabaho, di ba? Hindi nga nag-uusap. Oo, hindi nag-uusap. Talagang toxic nga daw, sabi yun yun ang naano ko sa mga napapanood ko sa mga kasi Kasi sila may one of the highest rate of suicide, di ba? Sila. Natama yung sinabi mo magandang example yun, yung while sila isa sa pinakamaunlad na bansa, pero sila din yung isa sa hindi pinakamasaya. Yan. Di ba? So, yung pagiging maunlad in terms of wealth and career, hindi siya nag-equate sa happiness. Yan. Ano ba yung gusto? Actually, the best question is, ano ba yung tamang goal? Ang goal ba is to be successful in your career, in business, o maging masaya? Actually, kahit sino tanungin mo itong mga to dito sa ang goal niya mga hindi maging masaya, di ba? Lahat ng tao. So, yun paano ka magiging masaya? So, syempre, kailangan mo maging successful. Correct. Yun lang naman yun Hindi. Kung ano yung measurement mo of success. Yun lang kung anong measurement mo. Kasi, ang problema kasi, stereotype karamihan. Di ba? And I think yun din yung isa sa mga magandang madulot natin dito sa mga kabataan. Na true measure of success is hindi yung title, 'di ba? Hindi yung career. Yes. Depende sa iyo kung saan ka masaya. Kasi kung chine-chase mo kasi yun yung tingin mong gusto ng lipunan, mali yun. Hindi ka magiging masaya. 'Di ba? Kasi bawas, sabi mo nga sa Japan, 'di ba, parang because norm na siya na kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganito. Sinusundan nila yung standard, hindi nila natatanong yung sarili nila, ito ba gusto ko? Ayun, isa pa. Pero ito kasi yung standard Di ba no? Start it with asking yourself, ano ba gusto mo? Yeah. Gusto mo bang magluto? Gusto mo bang maging housewife? Di ba? Gusto mo bang maging painter? It's not about being a doctor. It's not about being a businessman. Di ba? Parang, ako, sabi ko, di ba? Kami ni Popoy, kontrapelo in terms of outlook. Hindi outlook yung gusto sa buhay. Ako talaga, mataas pangarap ko. Gusto ko talaga maging CEO someday, nung bata pa ako. Gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo, magkaroon ng sarili kong empire. And that's why I'm happy. Kasi yun yung chine-chase ko. Di ba? Mas mahirap, I guess, compared sa happiness ni Popoy. Kasi mas madugo yung akin. Para makontento ako, madugo. Di ba? Pero hindi ko naman sinasabing how I wish, di ba? Na ang happiness ko is same as others na gusto lang ng simpleng buhay, ganito, parang okay na, parang ganyan. Pero to be honest, minsan naiisip ko yun. 'Di ba? Na parang parang sana ganito lang yung kaligayahan mo. But then again, hindi siya ibig sabihin na mali ako or mali yung kay Popoy. 'Di ba? I think we are perfect examples na kung ano yung kasiyahan, yun yung pinuntahan. 'Di ba? Kasi magiging masaya ka doon. 'Di ba? Ang kasiyahan ko maging CEO ng isang kumpanya, 'di ba? Makapag noble man pakinggan to, makapag-change ng lives for the better. 'Di ba? Siguro I want to be looked up as
one of those people na nakapagpabago ng buhay because of the blessings na binigay sa akin. Not just, hindi lang para baguhin yung buhay ko, kundi makapagbago ng buhay ng mga madami. And that's my happiness. And doon ako masaya. So, masaya. Kumbaga, kaya chine-chase ko yun. Same as yung sa'yo, di ba? Na you want na, sabi mo nga kanina, something na hindi mo nangyayari sa'yo nung bata ka. Di ba? Which is ayaw mo mangyari sa anak mo. Na andun ka sa journey. Di ba? Sa milestones niya, wala pagkabata. And priceless yun. Priceless yun. Hindi ko yun matutumbas. Hindi ko pwede sabihin, pre, mas ano ako. Saan? After 3 years, nakabili ako ng ganito eh. Ikaw wala ka? No. Baka mas lamang pa yun sa'yo eh. Kasi hindi mo yun ba antog dito? Hindi mo siya ma-measure. Kukumpara. Diba yung sumama ka sa competition ng anak mo, tas ako nakabili ng sasakyan. Baka mas lamang. We don't know. Diba? Because yung happiness natin magkakaiba. Magkakaiba. So, siguro laliman ko lang ng konti, pre, yung about that happiness, no? Siguro, sa akin kasi sobrang special nitong segment na to. No, kasi, sabi ko nga, ito yung tamang use of social media. No, not just giving fun, joy, but I think yung hindi lang makapag-entertain, pero makapag-inspire ng mga kabataan ngayon. Kasi, di ba, parang fast-paced na ngayon eh. Di ba, parang, because of social media, tayo nun, di ba, parang, dapat pag 40 na ako, ganito na. Pero ngayon, iba na eh. Dapat pag 25 ako, ganito na ako. Di ba, parang, ang dami ko narinig na kabataan na ganyan na. I mean, mismo mga tao ko, parang, nade-depress at 23 na pag-iiwanan daw sila. Stock out. What? 23 na pag-iiwanan ka na? Parang nag-uumpisa pa lang. di ba? Parang ganun, you're 23. 23 ka pa lang. Hindi 23 ka na. Kailangan ma-inspire yung mga, or hindi lang ma-inspire eh. Mamulat na I think yun yung one of the things na kaya nade-depress, pre. Kasi nakakalimutan that the goal is to enjoy the journey. Yes. Nasa end goal kasi lagi. Yes. 'Di ba? Yung small wins, in-enjoy mo dapat 'yan eh. 'Di ba? Step 1 nanalo ka, step 2 bumalik ka ng konti, angat ulit. It's the journey. It's a journey. Yun talaga yung yung masarap. Oo eh, yung journey. Yung mararamdaman na buhay ka. Correct. Yun mo mararamdaman. Correct. Yung nag-fail, 23, hindi nakuha sa trabaho, depressed na. Parang may tinayong negosyo, online business at 25, hindi naging successful. Yung kaibigan niya naging successful, nade-depress na siya. Actually, sa tingin ko, yan, boss, sa social media din talaga. Yung parang yung kinukompare mo lagi sa sarili mo. Dapat tigilan mo yun eh. Kasi nag-focus ka sa sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo kung ano yung capability mo, improve mo. Yun lang yun eh. So, kasi kung titingnan lagi yung siya ganito, eto siya ganito. Isipin mo, may sarili kang timing. Correct. May sarili kang and minsan nga hindi natin alam kung kailan yung timing na yun eh. Oh. Sige ka lang. Patient lang. Sige ka lang, Be diba? patient lang, tsaka araw-araw lang. Tsaka tama ka. Kapag inisip mo nang maigi yung timing, madedepress ka talaga. Kasi halimbawa, dapat 28, ganito na ako. Hindi. Dapat enjoy mo lang yung journey. Kasi pag in-enjoy mo yung journey, hindi mo maiisip yung dulo. Hindi mo maiisip. Ako, until now, pre, hindi ko iniisip yung ending. Kanina may kausap ako sa phone. Tinanong lang ako, parang, ano yung, ano ba to, nakapakete ba sa'yo? Kung ano yung gusto mong mga susunod? Like, hindi. I let it flow. Parang, kung ano yung opportunity dumating, assess, tapos scale. Parang, yung
Yung Mind Lab, nung dumating, yung advertising company, it's something that is planned. After that, hindi ko na pinlano lahat. Like, South Streetwear Garage, the character, the cafe, it just comes. Di ba? Ang unang tanong ko lagi, gusto ko ba yun? Yun lang. Pasok ba siya dun sa ikasasayo ako? Yun lang. Kung mag-fail yun, mag-fail. Naging masaya ka naman. Naging masaya kasi ginawa ko yun, di ba? And I think, ito, one of the major issues that I think kailangan din natin kailangan natin tanggapin na ito yung isa sa mga dahilan. Kaya important din to. Kasi, nakakatuwa din, maliban dun sa parang gusto nating i-address yung makatulong dun sa nararamdaman ng ibang mga kabataan na nade-depress at an early stage, di ba? I think we have to commend din naman yung mga kabataan ngayon na in terms naman of parang pagiging idealist. Di ba? Pagiging hindi sasabay sa kumbaga ano ba tawag doon? Yung parang ang isa sa gusto ko sa mga kabataan ngayon, pre, compared our time. They're open to everything. Diba? They tend to accept a lot of things. Unlike tayo dati. Sobrang creative nila ngayon. Grabe. Diba dati, pre, not for anything. Kumbaga, panahon natin, ang LGBT, hindi parang, diba, parang minority yung tumatanggap. Diba? Pero ngayon, pre, tanggap na tanggap. Diba dati, pag LGBT, kailangan ang best friend mo, LGBT din. Diba? Pag babae ka, kailangan best friend mo babae din. Hindi pwedeng mag-best friend ng babae tsaka lalaki. Diba? Parang sobrang stereotype tayo noon. Ngayon, sobrang open. Yun naman yung gusto natin sa mga kabataan. Dati, pre, aminin natin, kapag ka rapper, Pinoy, jologs ka. Salbakuta na. Ay, dati agad salbakuta. Diba, hindi totoo yan, pre. Diba, parang, dati kapag ka idol mo, rapper na Pinoy, diba, kung hindi si Francis M yan, aminin natin, pre. Kung hindi si Francis M ang idol mo na rapper, jologs ka. Tama? Tama. Diba, pero pag idol mo si Eminem, diba? Pagka idol mo nun si Nelly, diba? Cool ka. Diba? Bakit? Bakit pag Pinoy yung rapper? Ngayon, Flo G, Skaz Takli, diba? And name all others. Tanggap lahat. Pinapakinggan ng hindi lang nasa masa, pati nandito sa taas. So, yung acceptance ba? Nakakatawa na yung Gen Z ngayon, ganun na katanggap. Ganun na katanggap. And, bakit ko sa sinasabi? Kapag ka kasi ganun na ka-open yung mind ng kabataan, which forms the majority of the population, it opens the door for a lot of things. Yes. Diba? It opens the door na, parang hindi na pala ako kailangang mangime. Ano ba mas mababaw din? Parang hindi na ako kailangan mahiya na mag-rap. Diba? Hindi na ako kailangan, parang hindi na pala ako jologs. Parang ganun. And, one thing na nakikita ko doon, to connect lang doon sa pinag-uusapan natin, is that they are unlike tayo before. Aminin natin, parang hindi tayo makapag-voice out. Right? Sila yung nagsisimula mag-voice out. Diba? They are really voicing out. Diba? And one thing na strength nila, kaya nga parang ma-address lang to yung pagiging impatient. Diba? Ang ganda na ng future ng kabataan. Ang ganda na ng future ng kabataan. Kasi, one thing I think pare, na hindi nagpapaangat sa ating lahat is because hindi alam or hindi lang alam yung tunay na essence of happiness. Naniniwala ka ba pa rin na if the world is kind,
Walang mahirap. Oo naman. Kung lahat ng tao ay puro kabaitan lang ang gagawin, actually, walang mahirap. siguro ang mundo ay sobrang, Sa'yo. baka nandito yung paradise. Totoo. Hindi, ano eh, kaya ko lang sinasabi kasi it still boils down to happiness. And contentment. If everyone is just Popoy, tanggalin na natin yung sarili ko. Na though sabihin natin noble pa din yung end goal ko na makatulong. If everyone, or sige, combine na natin yung sarili natin na you do things for the greater good. Diba? Parang ako gusto ko magpayaman para mas maraming mabigyan ng opportunity to those often left behind. At hindi para lang sa sarili. Tingin ko magiging okay ang mundo eh. And to be specific, I think yun yung dahilan kung bakit hindi okay yung Pilipinas ngayon. Yes. No? Na parang the reason kung bakit politicians keep on corrupting because they feel that it's their happiness. Diba? Greed is their happiness. Parang, actually more than galit, pare. Nakakaawa. Naawa ako dun sa mga politiko or executives na ang kasiyahan ay magparami ng pera for their own sake. Kasi nakakalungkot na yun. Yun talaga yung kasiyahan mo. Ang lungkot mo naman. O sa mga politikong korap at executives, sabihin mo, ang lungkot nyo naman. Di ba? Ang lungkot nyo parang... At nakakadiri kayo Hindi na kayo malungkot, nakakadiri pa kayo. Di ba parang... Dapat sa inyo, actually, dapat yung sa nangyayari sa South Korea, Indonesia, talagang may justice, no? Alam nyo, pag nagkaroon ng justice talaga, alam nyo, pag mga Pilipino na gumalaw, ay, lalo na ngayon, yung mga kabataan, talagang active sa politics, ay, may mahuhuli rin kayo. Nako, nyo. Pero ako pala, kumbaga, balikan ko lang yung root nun. Ako personal opinion ko, ito debatable to, pre. Debatable to. Ako naniniwala ako na first yung pagbili, second is about bragging. Sa akin yung to brag, hindi muna ako press as government official, as private citizen. Context lang. Yung discussion na is about kindness. Tanggalin natin yung religion sa usapan. Okay. Ako naniniwala ako, if you are blessed, wala tayong karapatan mag-brag. Siyempre, kasiyahan natin, di ba ma-admire? Walang problema yan. Because we have these things. Di ba? May Louis Vuitton ka, may Dior ka, ganyan. Pero, ako firm ako, na if you know that hindi malaki yung inaambag mo para makatulong sa tao, no one has the right to brag kung ano meron ka. That's my personal opinion. Parang bago ka magyabang na may ganito ka, na may LV ka, na may Dior ka, make sure na malaki porsyento ng kinikita mo, tinutulong mo. Kasi that's the essence of your existence. That's the essence why you are blessed. Diba? Dapat sobrang small portion yung bumili ka ng luho mo. Sa akin, after your needs, tulong agad. Necessity, tulong, savings, luho. Okay. Kasi that's the essence bakit ka binuhay ng Diyos dito.
Diba? Hindi para magpayaman para sa sarili mo. Yes. Binibless ka para balansehin. Kasi ikaw yung binbless ng pagiging matalino eh. Ikaw yung instrument eh. Diba? Ikaw yung instrument. Kumbaga, yung iba walang kapasidad. Diba? Kaya nga sa abroad, diba, masarap pang maging tambay kasi pag wala ka ng trabaho, papakainin ko ng gobyerno. Sumata ka ng gobyerno. Diba? Yes. And I don't think naman na, kumbaga, tanggalin muna natin yung government sa usapan. If just private corporations are kind. One of them. Ano ko yan? Saksi ako yan. Witness ako yan. Parang kung may iyayabang ako, gusto kong iyabang yung journey ko sa pagiging successful. Yes, yes. I want to inspire others. Nag-story ako ng, eto na ako ngayon, dito ako sa office, ganyan yung ginagawa ko. Diba? Makikita mo siguro suot ko yung branded na sapatos. So, yung ganun mo, ibig sabihin mo, to inspire. To inspire, pre. Oh. Parang nakaya mong magsuot ng ganito kung magsisipag ka lang. Okay. Kung i-chase mo yung dreams mo. Okay. Di ba kaya? Pero bibili ako, nasa mall ako, nasa luxury mall ako, tapos bibili ako ng naka-paper bag akong ganyan. No? Why? Parang to tell them na kaya ko at hindi nyo kaya. Okay. Na makabili ng ganito. I mean, for what? Di ba parang kumain sa restaurant na 100,000 yung bill? Parang, I will never do that. Parang, nakakalungkot pre, na yun yung kasiyahan nila. Yun ang Di ba? Ibig sabihin, hindi ka mahal ng magulang mo. Di ba? Hindi ka mahal ng mama mo. Okay, tama. Di ba? I mean, hindi ka mahal ng mama mo pagka nilalantad mo yung resibo ng bill ng restaurant mo. Yes. Kasi kailangan mo ng, ano ang tawag doon pre? Kailangan mo recognition, validation. Na, uy, kaya kong kumain ng 150,000. Lungkot mo naman. Di ba? Tapos hindi naman sa'yo, hindi mo naman pera. Di ba? Oo. Yun yung Hindi, actually, pre, kahit pera mo. Kahit pera mo, ang lungkot mo nun. Di ba? Ang lungkot mo nun. Kahit pera mo. Di ba? Kasi ang tunay na mayaman, at ang tunay na mayaman, hindi nagpapakita ng gano'n. May-ari ng Feeling Bestland. Naninig ko story nila eh. Do you know na yung may-ari ng Feeling Bestland, yung mga anak nila, college na nalaman yung status nila sa buhay. Alam nila that they're well off, but they don't know that they're one of the richest. Okay. Classmates pa nila nagsabi. Sabi ng magulang, because they want to keep their children's feet grounded. Parang, tama yun eh. Parang, mag-aral kayo, diba, ayusin natin itong buhay natin. Parang, bakit pa kailangan iyabang? Parang, masarap naman magyabang. Diba? Pero maganda iyabang mo for sensible reasons. Diba? Hindi iyabang kasi gusto mong patunayan na mas magaling ako sa'yo. Actually, ano yan sakit. Yan yung sakit ng society sa Pilipinas eh. No? Yung status symbol, laging gusto nila. Branded yung damit ko, ibig sabihin. Di ba? Yeah. Actually, isa naman ako sa na-bless makapunta ng Japan. Napunta akong Japan. Nakita ko nga, Korea. Yung mga tao, halos tingin mo sila sa kanila lahat, pantay-pantay. Kasi hindi nila pinapakita na, may kaya, mayaman ako. Ito yung ito yung the way ako magdamit. Halos lahat pantay-pantay sila. Ang gusto lang nila nabasa ko naman, siyempre nag-research ako nag-research din naman ako. At nabasa ko, bakit gano'n ang society nila? Kasi, para pakita sa ibang kalahi nila na, okay, kahit ganyan yung status mo sa buhay, is okay lang yan. Pantay-pantay tayo dito, mga nagsasubway sila, sila sa isang isa ang ginagamit nilang sa public, di ba? So, isa lang yan sa mga punto sa sakit ng society natin, no? Na malubha na talaga sa Pilipinas. Kaya hindi tayo nag-grow. No? Kasi, ganun bulok na yung sistema Bulok na bulok yung sistema sa Pilipinas. And I think it's a combination of government and private citizens. Yan. No, parang combination siya. Kaya, I hope I'm not getting wrong. No. I mean, walang problema. I think
bottom line is, yung reason mo for doing things dapat tama. Yun ang akin. Kumbaga, walang problema. Again, bibili ako ng branded items. Di ba? Nakaka-capture sa video ko yung branded items. If the goal is right, if the objective is right, walang problema. Halimbawa, parang ginawa mo to to inspire people kung paano tamang iporma. It's fine. It's fine. Diba? Ginawa mo to kasi ganito yung tamang pagbitbit ng Dior. It's fine. Nagigets mo, pre? Parang okay lang yun eh. Okay lang yun eh. Parang, kasi there is this 1% in our society that really belongs to that group. Diba na? Oh, and hindi yun yabang. Hindi yung pagyayabang. Diba? Ang mali kasi, yung ginagawa mo para iyabang na meron ka at wala kayo. Yes. Na-broadcast sa buong mundo. Diba? na gano'n. Oo, pero okay lang na i-broadcast mo sa buong mundo if your objective is right. Yes. Diba na ganito ang tamang paglilinis ng Dior. Diba? Ganito ang outfit check. Ganito ang tamang OOTD pag nagsuot ka ng ganitong brand. Okay lang yun. Okay. Kasi objective mo is tama. Diba? Pero yung ginagawa mo siya to brag na meron ako at wala kayo, yun yung sa akin yun yung mali. Yun yung sa akin yung mali. And I think siguro sana sa akin sana yung itong session na to, kumbaga, about contentment and happiness. Tumagos sa Gen Z. Tumagos sa mga kabataan na it's not about wealth. Kasi when it's about wealth, dyan na napupunta na tama gumawang mali. Diba? Na okay lang na gumawang mali kasi success is about wealth. Diba? Ganun na siya eh. Parang regardless na kung anong paraan mo. Diba? Basta maging wealthy ako. Diba? No. Malungkot ka kasi yung journey, hindi mo na-enjoy. Diba? Shortcut ka, gumawa ng api ka ng iba. Diba? Nang api ka ng 80% ng Pilipino para sa goal mo. Para ma-achieve mo yun. Diba? Yun ang ewan ko, hindi ko masisikmura yun. Oo, pre. Mahirap yun. Hindi ako. Sabi nga eh, lagi akong, may mapanood ako, sabi nila, pasarapan ng tulog yan eh. Kung sino ang pinaka-mahimbing matulog, siyang pinapanalo. Correct. Panalo at masaya. Correct. Ngayon, kung ikaw, lahat ng ginawa mo, yung greed, tapos, nakuha mo lahat yan. Tapos, pero, ikakahimbing mo ba ng tulog yan? Sa ospital, may hindi makabili ng gamot at kulang-kulang yung equipment dahil hindi naman na yung pondo hindi na napunta sa maayos. Sa bulsa mo lang napunta. So 100,000 pagkain. Oo, di ba? Na bill. Oo, 100 sa bill. Ilang gamot mabibili doon, no? Ilang matatanda o mga malubhang sakit na, di ba? So, hindi doon. Para sa akin yung hindi man dito sa mundong to, sa impyerno, doon kayo sisingilin. Promise, totoo yan. Matakot kayo. Kasi parang alam mo yun, walang takot, ulit-ulit lang, no? Siyempre, siguro, na-enjoy na lang din nila. Yung wealth, no? Na-enjoy na lang. Sobrang enjoy, sarap ayaw natin. Pero wala na mas, para sa akin, wala nang mas magiging masayang pag-enjoy ng wealth pag pinaghirapan mo. Oo, yun talaga. Kasi, yung... Kahit hindi siya ganun kalaki. Kahit hindi siya ganun kalaki, pero pag pinaghirapan mo, taas noo ka. Yung sa'yo, boss, di ba? Kaya naman, actually, talaga namang, kaya sobrang blessed ka, tsaka yung wealth mo, ni-spread mo din. Kasi ganyan, di ba? Kaya yung happiness mo nandyan. Tsaka, I think, one of the connection din doon. One of the reasons bakit siguro ako ganun ang outlook ko sa buhay. Isa lang. We are all gonna die. Yun pa mas.
We are all gonna die. And ano yung it's always about legacy. Legacy. Para sa akin, it's always about legacy na parang yung 10 billion mo sa bako kung meron ka man nun bago ka mamatay. 'Di ba? Hindi nga kasya sa kabaong. 'Di ba? Hindi nga siya kasya sa kabaong or even baka magkasya doon sa 6. Pero oo rin 'yun. Kung paano mo inano yung buhay mo, kung paano mo ginamit yung buhay, kung paano ka naka-inspire, kung paano mo naapektuhan yung ibang tao. Correct. Doon ka maaalala mo siya. Tsaka tinan mo. Reklamo tayo ng reklamo. Bakit ang daming kriminal? 'Di ba? Ang daming nagsasabi parang pagpapatay na lang daw. 'Di ba? Para tapos ang kriminal. Hindi ba natin naiisip na nasa atin yung susi para maging walang kriminal? If nag-share tayo ng blessing sa lahat, ng opportunities, hindi lang blessing ng wealth, ng pera. But if the 1% of the society is giving a lot of opportunities dito sa baba. Bahay, komunidad, 'di ba? Trabaho, 'di ba? Para hindi maging sobrang yaman ng 1%. Tingin mo may kriminal. Tingin mo sabihin natin hindi mo mawala. Tingin mo ganun kadami yung kriminal. Halimbawa, ako kumikita ako ng 1 billion kada buwan. Halimbawa lang, kumikita ako ng 1 billion kada buwan. Kita na 'yon, ha? Neto ko na 'yon, 1 billion. Bakit mo gugustuhin na may 1 billion ka kada buwan? Saan mo gagastusin? 'Di ba? Hindi ba mas maganda yung 900 doon kada buwan, 'di ba? Nagsusustento ka ng komunidad, hindi pera. Nagsusustento ka ng komunidad para wala maging kriminal. Right? Tama. So, yung solusyon nasa sa atin din eh. Kung tatanggalin natin gobyerno ka o pribadong tao ka, kung tatanggalin mo yung greed, 'di ba? Tatanggalin mo yung greed sa katawan mo na okay na ako. Sobra-sobra na nga pare 100 million kada buwan. 'Di ba? Okay na ako sa ganito, nakabili na ako ng ganitong sasakyan, ganito. Lahat ng sobra ko para walang kriminal, 'di ba? Gagawa ako ng komunidad buwan-buwan. Para walang mahirap. Pag walang mahirap, walang konti-konti kriminal. Tama. Right? Hindi patay yan. Tama. 'Di ba? Kasi kaya gumagawa ng krimen yan kasi walang pangkain. Lahat tayo naghahanap ng makakain. Di ba? Yun na naman eh. So, kumbaga, number 1 na rule yan ng gobyerno. Pero bago natin isisi sa gobyerno, tanungin mo yung sarili mo compared ka na 1%. Ano ba natutulong mo? Tama. Di ba? Baka every weekend, nagsha-shopping din kayo ng mga anak mo nang hindi naman kayo tumutulong. Right? Tama. It's an obligation of the 1%. Yes. And I'm pinuput ko yun on record. Obligasyon ng mga mayayaman na sobra yung kinikita, na malaking parte ng kita nyo, itunutulong nyo sa pero ano lang ha, boss, maraming magagalit sa yung mayayaman, maraming mayaman sa Pilipinas. Magalit ka sila sa akin. Si Manny B. Pangilinan. Actually sila Manny B. Pangilinan tumutulong sa sports, tumutulong kasi iba-iba rin yung kaya atake nila. nga, sasabi ko pre, if ginagawa nila yon, you're doing it right. Yes. Pero kapag hindi mo yun ginagawa, you're doing it wrong. Di ba? Best example para sa akin, RSA. Ramon Ang. Di ba? Kulang na lang ipagawa niya lahat ng tulay sa buong Pilipinas sa pera ng San Miguel. Right? Parang, ang dami naman eh. Pero ang point ko, hindi ganun kadami. Kasi kung ganun kadami at ganun kalaki yung tinutulong, yung 1% ng population pre, gets, I think, if I'm not mistaken, 70 or 80% of the wealth ng pera sa buong bansa. Actually, nandiyan ka na sa point na yung mga mayayaman na yung inaano mo. Ganun kalala, ka-broken yung government natin na tipong yung parang hindi na natin sa kanila inaasa, no? Yung parang hindi na natin sa kanila. Kumbaga sa pribado. Kumbaga sa pribado na natin. Nakakalungkot, parang... And I think it's the culture. Sa akin, I think it's the culture. Parang pag na-build natin yung kultura na gano'n, mapaforce din yung
government na sumabay. Giget pa rin, parang halimbawa ang kultura natin, pagka-corrupt ka, tatanggalan ka ng kuko. Yung natin, yung sasabay eh. Parang kung majority ng tao kind and hindi greedy, parang Japan, di ba? Oh, Japan. Yung Japan, ano siya eh, kumbaga, while sinasabi natin na hindi ganun kasi sa mga tao sa Japan, pero if there's one thing na okay sa kanila, it's embedded sa kanila, innate sa kanila, yung decency. Innate sa kanila yung pagiging makatao. Yan. Di ba? Kasi, noong bata pa sila, umpisa pa lang, sa bahay mismo nila, doon nag-umpisa. Sa bahay pa lang, yung upbringing nila, ng nanay-tatay nila, is okay na. Talagang, kaya hindi sila talaga, may kahihiyan. Pag gumawa ng ganito, kaya hindi talaga hindi gagawa kasi may kahihiyan. Yun talaga ang pinaka-number 1. Dito, kahit napatunayan na, wala pa rin kahihiyan. Talagang, tatakbo ulit. Boboto pa ulit. Mananalo pa ulit. Yun yung culture talaga actually na mali sa atin eh. Actually ako naniniwala ako sa basic na ano. Yung mga basic na yung pag may presidente o kung sinong tumakbo na mayor o congressman, yung basic lang muna yun. Yung basic muna yung solusyon ng gamutin sa community no. Yung kasi yung pinaka-problema eh. For example, ano ba yung mga basic na hindi naman talaga na napapansin no. Yung for example, bawal dumura dito, no? Pero may mga dumudura. Tapos nakalagay sign, bawal pumasok ang e-bike. May mga e-bike, 'di ba? Yun muna yung gamutin kasi diyan nag-uumpisa yan eh. Pag may disiplina, pag may disiplina din yung mga tao, susunod na yan na pag may syempre yung papaalala mo sa anak mo, yung maliit pa lang, bawal yan ha. Hanggang sa lumaki yan, sasaksak sa isip niya yan, bawal to. Ito yung tama, ito yung correct way. Ngayon, kasi ano pansin ko sa society natin, kung ano yung nakita ng bata, kung ano yung nakita sa matanda, kung ano yung nakita mali, gagawin niya yon paglaki niya. So, nasa atin, nasa society rin natin, yung mali eh, yung pinagmulan ng lahat. Actually, tama ka. Kumbaga, I think ang pinupunto lang dito is that it starts from us. Oh. No, kumbaga, hindi lang government, kumbaga tayo lahat, sa atin magmula. Di ba? Parang hindi to like sisimula sa gobyerno, sisimulan natin sa private. Tayo, kumbaga, I think bottom line is, baka akalain kasi iba lumalayo tayo dun sa, but no, everything boils down to contentment. No? Tsaka lagyan natin ng saysay. Lagyan natin ng saysay yung buhay natin. 'Di ba? Hindi siya about maging negosyante lang. 'Di ba? Hindi siya about maging vice president ka ng isang kumpanya. 'Di ba? It's not about having all those luxury items, 'di ba? Lagyan natin ng saysay because again, our existence here on earth is to help. Yun talaga yung existence natin dito, 'di ba? Magtulungan. 'Di ba? Magkakapatid tayo dito eh. So, while you are achieving your dreams, while you are chasing your dreams, while you are achieving it, make sure, 'di ba, nakasama sa goal mo is to share. Yes. 'Di ba? And the world, 'di ba, will be more safer, more happy. A better place. Totoo 'yun, 'di ba? Cliche, 'di ba? Parang it will really be a better place to live, 'di ba? And kung galit ka ngayon, 'di ba? Una sa lahat, kung di ka galit, tatanungin kita bakit. 'Di ba? Pero kung galit ka ngayon, lagyan mo ng saysay yung galit. It's not just about, yes, magalit ka sa gobyernong mga korap. 'Di ba? Pero tingnan mo yung sarili. 'Di ba? Baka may kailangan ka rin gawin. Yes. Tama. 'Di ba? Kung hindi hopeless ang government, kaya pa yan. Pero kung hindi natin sasabayan sa sarili natin na tayo mismo in our small ways to help, hindi natin gagawin, hindi magiging successful, nasisigaw lang tayo sa labas. Yes. Simulan natin sa atin. Tapos
isigaw din natin na gawin yun. Di ba? Sharing is, I think, one of, hindi lang siya requirement. Pero para sa akin, sharing ang isa sa pinakamasayang bagay sa mundo to. Yun yung happiness mo. Tsaka, boss, bakit, ang tanong ko na lang, gusto mo bang tutulong ka through as a private citizen o ano ka, gusto mo someday, I think walang kinalaman yung kumbaga maging public servant ka o hindi. Ang gusto ko lang is maging innate sa tao pa. Okay. Kumbaga, kung itong video nga lang to pwedeng ma-reach at tumagos sa 100 milyong Pilipino. 'Di ba? Lalo na dun sa mga 1% at sa gobyerno. 'Di ba? Na malungkot maging mayaman nang hindi ka tumutulong. 'Di ba? At hihingi ka lang ng validation and recognition kasi mayaman ka. Malungkot 'yun at ma-realize mo na baka kalahati ng income mo or maybe little less than half of your income tinutulong mo para makapag-build ng community. 'Di ba? At mag-share ng blessings. Na andun yung tunay na kasiyahan. 'Di ba? Andun ang tunay na safer place for us to live. Kindness. 'Di ba? Isa sa happiness ang kindness. Na kindness ang nagpapatakbo sa buhay nating lahat. Yun lang po yung solusyon sa problema ng mundo at ng bansang to. If everyone is kind. Pag kind ka kasi, you share. Pag kind ka, pag kind ka, nag-share ka. Pag kind ka, hindi ka naiinggit. Pag kind ka, you are proud of everyone's successes. 'Di ba? If everyone is kind, the world is a better place. Yes. Kung sana mapunta sa atin 'yun. 'Di ba? At kung tayong nasa 1% up to middle class ang makakapag-build, ang makakapagsimula, hatakin natin itong mga nandito. Tayo yung may resources to be kind. 'Di ba? Yung kindness mo to hatakin sila. 'Di ba? Para yung 1%, 'di ba? Yung ganito kasi sa atin ngayon yung pinakamayaman is 1%. Yung CD, yung middle class is I think around a little less than 50%. Yung pinakamahihirap is pinakamadami, kung di ako nagkakamali. 'Di ba? Kung bawasan natin kung dadami yung middle class papuntang 1%, aangat din to. Kumbaga, 80% sana middle class. Alam mo ano yung solusyon? Yung 1% mag-share pababa. Kasi yung 1%, 80% ng wealth nasa 1%. Kalahati ng wealth mo, i-share mo dito sa baba. Babalanse yan. Nasa atin pa lang, wala pa sa gobyerno, mababalanse na natin ang buhay. 'Di ba? Tulungan pa ng gobyerno. Kung pare-parehas mo sila ng mindset, bossing. And sana nga ganon. Kasi tandaan nyo, hindi kasi sa kabaong mo yung pera. So, yun, I guess. To wrap it up, thank you. Thank you, Poy, for, marami ba nanonood sa atin? Ha? Ayun, patawagin si Mamo to close. Ako, bossing. Sige, go. Ako hindi naman, sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganito, hindi ako first time ko nga to. Hindi naman ako pupunta kung hindi si bossing ang nag-invite to kasi syempre, marami napag-usapan. Maraming napagsamahan. Kaya talaga namang pupunta tayo dyan. Kaya maraming salamat sa pag-imbita. Ano naman? Bakit naman kasama niyo pa ako dito? One last final. Siguro tanongin na lang natin si Mamo. Tanongin natin kung ano yung... Ganoon pa ka-join pa. Huwag kang gumanyan. Ay, uurong tayo. Ganoon pa ganoon. Hindi maintindihan niya eh. Kumbaga,
Oh, si Popoy. Ay, pinalaki ko. Kung... Ay, teka muna. Yung, yung wife ko, follower talaga ni Mama. Mama, So, talaga. talagang tuwa daw siya pag napapanood. Ako, di mo ako nanonood. Busy-busy ako kaka-reply sa mga customers natin. Ayan. Siya talagang tuwa daw talaga siya. Ano talagang ba na yung asawa niyo? Joren. Di ko comment yun. Minsan sabi niya. Ay, Joren! Ano, kamusta? Dax ba si po? Pinaka-short? Ay, sorry po. May nagugulat ka eh. Balik ka. Yeah. Ano pang tapos yun eh? Hindi, yung tanong is, ano yung masasabi mo? That, di ba, Napakatagal mo naman! Diyos ko! di ba yung mga pinag-uusapan kasi namin rin ni Popoy, if the world is kind, if everyone is kind, masaya yun ba? Di ba? Walang greed, walang corruption, walang criminal. Kasi everyone is just kind. Di ba? Helping each other. O ano na? Bakit kanina ang ayos nyo naman nanonood ako pag sa akin naghahang ka? Normal ka eh. So, Hindi, tanong natin kung anong sagot niya. Kaya nga. Hindi ko nga nakukuha yung tanong eh. Ano lang tanong? O pag ang mundo, tinan mo, mongol naman siya eh. Lagi sa pag ang mundo ay puro kabutihan lamang, magiging masaya. Saan ang tanong doon? bakit? Anong bakit? Bakit? Ano nga yung bakit doon? Kaya nga, bakit nga? Bakit kailangan? Anong bakit kailangan? Bakit nga? Ano nga yung bakit doon? Diyos ko, ang ganda-ganda na ng usapan nyo. Magugulo pa eh. Sinama-sama mo pa ako eh. Go, anong tanong? Anong bakit? Ano nga masasabi mo Saan? na, kumbaga, about contentment and happiness? Kumbaga, in your own opinion, ano yung tunay na essence of, ano yung tunay na ano yung measurement of happiness para sa'yo? Ikaw, bilang Mamodex, ano ang measurement of happiness sa'yo? Kumbaga, wealth, or whatever? Ako, pag nakikita ko, sumasaya ako pag nakikita kong masaya yung mga taong nasa paligid ko, lalo na yung mga mahalaga sa akin. Hindi ko basihan na dapat mayaman, hindi basihan para sa akin yung nabibili ko yung gusto ko, hindi basihan sa akin yung... Pero hindi mali maging yan. Hindi maging mayaman. Kasi pinagpursigihan mo yun. Pati pag mayaman ka, kalangkap nito na mabahagian mo yung mga tao na sa paligid mo, nagiging masaya sila. So, makukonekta mo sa kasiyahan mo din. Pero kasi, hindi lang din naman yaman ang sagot. So, ganun, para sa akin, ang sukatan ng pagiging masaya ng isang tao bilang ako, ay makita kong masaya yung mga taong pinapahalagahan ko ng sobra. And for you, ang pagiging successful ba is on the achievement of your goals? Ano ba? Yung ano ba tawag doon? Hindi tangible goals eh. Yung naaabot mo sa estado sa buhay? O nagagawa mo kung saan ka magiging masaya? Yun. Nagagawa ko kung saan ako nagiging masaya. Pati para sa akin yung success kasi para sa akin, hindi naman tinutuldukan lang yun. Hindi para sa akin natatapos yung salitang success. Kasi maraming sangayan eh. Nag-success ka sa parting to, hindi ka pa nagsasuccess sa parting to, hindi ka pa nagsasuccess sa parting to. Hindi naman kasi pag success ka lahat okay na. Pero maganda, may magandang tanong doon sa content natin. Kasi hindi ka naman binabash, no? Pero kumbaga siguro opinion nila. Opinion nila na parang madaling sabihin yan kung meron ka na. Tama. Di ba? Madaling sabihin yan kung nandito ka na. Pero parang selfish mo naman na may opportunity ka para magkaroon ng mas malaki kitain. Hindi mo ginawa.
Anong opinion mo doon? Na parang sa kanila, mali yun. Mali hindi mo i-grab yung opportunity kung meron. Dahil meron kang anak na bibigyan ng magandang buhay. When in fact, kumbaga, sa ngayon, nakapagbigay ka na maayos na buhay, pero it can be better. Diba? Ako siguro simulan ko lang. I think yung posisyon ni Popoy is because nakakapagbigay siya ng maayos ngayon. Tama? Nakakapagbigay siya ng maayos. It can just be better. Diba? Pero halimbawa, wala ka talagang trabaho at tinanggihan mo yung oportunidad na magkatrabaho para may makain yung anak mo. Pero ang sinabi mo, ay hindi, masaya akong kasama siya kahit gutom ka. Sira ulo ka nun. Sira ulo ka nun. Diba? Yun ang difference yun. Oo, iba naman yun. Pero halimbawa, contentment kasi is hindi dapat kulang. Contentment is para sa'yo, sakto na to. Diba? Hindi contentment yung, uy, kontento na akong gutom kami. Hindi mali yun. Diba? Hindi ka dapat makontentong gutom kayo. Diba? Parang, pero yung okay na, kahit papano meron. Diba? Pero yung choice is, pwede pang maging better, pero maaalis yung kasiyahan kung makasama sila. Diba? Yun yung pwede mong pag-isipan kasi pagiging better na lang yun eh. Diba? Kontento ka na sa good. Diba? Good, better, best yan. Okay na ako sa good, pwede sana maging better, pero ang consequence, mawawala yung kasiyahan kung makasama sila. Diba? Yun yung ano. Pero yung, I think, kung ang argument is mali na pumuntahan yung better, yun I think yung, ewan ko, kanya-kanya opinion. Ikaw, yung ginawa ni Popoy na parang meron siya dapat better opportunity na nasa good na siya ngayon. Dinelay niya, pinospone niya hanggang hindi na lang mangyari because gusto niyang i-enjoy yung journey of being a father. Anong take mo doon? Ako naman, para sa akin, pareho naman na may pupuntahang maganda yung sagot niya pareho. Yung isa, mas gusto mo from good, magiging better ka. Pero as long as kasi nakapasok sa good, tapos yung journey ng pagiging father, hindi mo naman pababayaan yung anak mo eh. Kahit pwede ka pa maging better. Kumbaga, sa ngayon, kontento siya sa pagiging good muna with his daughter. His son. Pero mas, yung sa'yo din naman, tama, na maging better. Pareho kayo may pinupunto eh. Ang magiging mali lang dito ay yung hindi mo piliin na maging better ka, tapos hindi ka pa good. Nagpabaya ka. Nandun ka sa stage ng wala kang pinababayaang aspeto. Gusto mong maging better para sa kinabukasan ng mga anak mo, pero gusto mo rin muna maging good para makasama mo sila sa journey. Tsaka pwede ka naman maging better nang hindi ganun katindi yung consequence. Di ba? Ang ano kasi dyan, kumbaga, yung pag-jump nung kay Popoy from good, actually to way better. Kasi in terms of income, kasi syempre pag nagbarko siya, times 3 eh. Yung sasahurin niya eh. Pwede bang times 1.5 lang pero andito ka pa din? Pwede naman eh. Right? Ang tinanggihan lang niya, yung pagiging way better. Hindi naman niya sinabing okay na ako sa good eh. I still want to be better pero not to the point na iiwan ko yung anak ko. And true enough, from that moment na nag-usap kami, from supervisor, manager, diba? It might not be the salary kung tinanggap niya, pero ang point ko lang kay diba parang times 3 nga doon, hindi ka masaya. Dito times 1.5 pero masaya. Dito. Okay na. Diba? Basta nasa circulation ka ng yung sinasabi mo, good, better, and best. Basta nandoon ka sa kahit anong yon, ibig sabihin nun, wala kang pinababayaan sa mga taong mahalaga sa'yo at ang sarili mong kaligayahan. Pero pagka nawala ka doon sa circulation na yun, even being a good, wala. May pinababayaan ka na, may sinasakripisyo ka na, may iniiwanan ka na. Kung contentment ang magpapasaya kung contentment ang pinakamahalagang aspeto sa happiness, malungkot ba yung mga
malungkot ang buhay nila. No? Oo, malungkot ang buhay nila. Diyos ko, bakit sila mga kakadiyos pa? Di ba? Yung sabihin, hindi sila kontento. Oh, pero alam mo, sila kasi ginagamit nila yung salitang hindi ka kontentuhan sa hindi magandang bagay. Pero para sa akin kasi, may argumento din ako sa salitang kontento eh. Hindi kasi natatapos talaga ang kakontentuhan ng tao. For good dapat. Hindi doon sa katarantaduhan. Kasi para sa kontento ka naman. Kasi para sa akin talaga walang salitang kontento eh. Hindi naman talaga tayo kontento pero dapat gamitin natin yung salitang kakontentuhan sa mas magandang pamamaraan. Hindi ka nakukontento kasi gusto mo pang mang-agrabyado ng ibang tao. Para sa akin hindi natatapos ang gusto ng tao eh. Yeah. Di ba? Kahit Ito nga naman. mayaman eh. Hindi pa yan kontento dahil gusto niya pang yumaman. Hindi siya kontento kasi hindi pa niya nakukuha yung totoong kaligayahan. Yung mga masasaya naman, hindi sila kontento sa pagiging masaya lang kasi gusto nilang yumaman. Di ba? Hindi natatapos ang kagustuhan ng tao kasi yung kagustuhan ng tao ay konektado sa pagiging For as long as kontento. masaya ka. Yes. For as long as masaya. Kumbaga, sa akin kasi ako naman, yung contentment, naaabot siya kapag masaya ka na. Gets mo? Kumbaga parang, halimbawa, hindi ibig sabihin na kontento ka na, you stop. Yes. 'Di ba? When you reach your happiness, kontento ka na. But that doesn't mean na kailangan mo mag-stop. You can still continue Yes. and be better. Yes. Pero kumbaga, ang blessed mo, kasi nasa good ka pa lang, masaya ka na. Nasa good ka pa lang, kontento ka na, then yung better is bonus. Yung best is way bonus. 'Di ba? So kung magiging kontento ka sa good, ang sarap ng buhay mo. 'Di ba? Hindi ka magnanakaw para makatala sa Forbes. Oy, meron ka pinatuto ko yan. Hindi, 'di ba? Parang kasi kung hindi ka masaya sa good, hindi ka pa kontento sa kumbaga, hindi ka masaya sa good, hindi ka magiging masaya sa better. At lalong hindi ka magiging masaya sa best. 'Di ba? Tataba ka lang. Yes. Tataba ka lang sa kongreso. Correct. Kaya ibalik nyo na yung mga perang ninakaw. 'Di ba? Parang At hindi lang ibalik ha. Kailangan kulong. Oo, ay kulong at ibalik. Oo, ibalik ang ninakaw. Kasi baka mamaya, isip nila, oy, balik ko na lang to. kaya Ano lang? kaya lagi ko sinasabi na kanina na parang sana lahat ng kabataan yung galat nila magkaroon ng sense. 'Di ba? Not just to influence the change of the culture in our government, but also to influence change sa sarili mo. 'Di ba? Start sharing. Tama. 'Di ba? Every one of us has an obligation to share. Yes. Not by this government, but dun sa lumikha sa atin. Yes. Very, Diba? very, Parang- very ano ka, senador. Senador ka. Senatorial. Parang Ito. talsik-talsik. 'Di ba? Parang it's a requirement from above. Yes. 'Di ba? It's a requirement for us to share. 'Di ba? Kung ipoporsyento natin, 'di ba? Every one of us will share 5% of our income para tumulong sa less fortunate. Isipin mo kung ang 5% mo is 1 million a month ang kinikita mo. Ang 5% nun is magkano? 50,000? 50,000 a month. Ilan yung kumikita ng 1 million? Ang daming matutulungan. Wala pa yung gobyerno Wala pa yung gobyerno. Plus pa the government. Totoong hindi mahirap ang Pilipinas. Totoong hindi mahirap ang mundo. Greedy lang ang tao. Yes. Diba? Tama. Hindi mahirap ang mundo, greedy lang ang tao. Kasi mas gusto nating yumaman ng yumaman para lang yumaman. Tayo. Diba? Pero kung gusto nating yumaman para makatulong na mas madami at mas marami ang angat na buhay, the world is a better place. Wala masyadong kriminal. Yes. Kasi walang gutom. Walang mahirap. Di ba? Kung lahat may kinabubuhay, Kabuhay. di ba? Tayo na lang, di ba? I mean, modesty aside, di ba? One of the objectives of our company is to give opportunities dun sa mga taong hindi nabibigyan ng oportunidad masyado. Mantra natin. Na iangat, di ba? Vision yan, vision. Oh, vision and mission. Vision. Di ba? Dahil doon, eto mga to, di ba? Instead of gumawa ng bagay na mali, din sila gagawa ng mali. Ngayon, pag gumawa sila ng mali, sila na yun. Di ba? Pero,
nakakatulong tayo, kami, para mabawasan yung pwedeng gumawa ng mali. Di ba? Tama. Yun eh. Kumbaga, and not just that. Kung hindi na kaya ng kumpanya mo na mag-hire ng ganun, now, sobra pa din yung kinikita mo, baka chance naman na magbigay ka na ng tulong sa mga hindi mo kaya pasweldo. Di ba? Parang, I mean, there's a lot of ways paano makatulong. Pero kailangan i-mindset mo muna a certain percentage of your income kailangan mo itulong. Di ba? Before ka bumili ng Louis Vuitton. Pati dapat yung pagtulong mo ay bukal sa kalooban. Oh, hindi. It's a requirement from above. Di ba? Kailangan mong ano sa sarili mo. Nga, yun yung tinutukoy ko kasi baka nga sinusunod mo nga na requirements from above tapos sa loob Oh, yes. Oh, dapat mo kaya. din yung kaligayahan mo. Dapat maging mabuting tao ka na lang. Hindi, yun nga sila. Kumbaga, yun nga yung hindi na-realize ng mga korap. O di ba? Diba? Yun yung hindi nila na-realize. Kaya, ako, kung mamamatay sila, kung mamamatay kayo lahat okay na din. Okay na. Oo. Di ba? Okay na din. Okay na din yung wish Diba ni Ma'am Cara. Oo, Cara David. kung kukunin na sila ni Lord, okay din. Tama naman. Diba? Tapos ang matitira lang sa mundo is lahat na mag-share. Walang mahirap. Fair yan. Di ba? Oo, fair yan. Kasi, Kumbaga yung hindi greedy ang matitira sa mundo. Ang dami tayo papadala. Hindi yung may 6 na bahay at lupa sa Forbes Park. Uy, parang may pinag... Hoy! Napakasal bahay. Ay, hindi daw ba yun? Sabi lang. Sabi lang. Banggit mo. Dapat tayo Sabi may lang. face mask tayo na ganyan-ganyan. Sabi lang. Sabi Sabi lang na nabasa ko lang, hindi ako sure. Di umano. Yan, di umano. Di umano may 6 daw. Pero hindi totoo yun? Hoy, hola. Hindi totoo yun. Hindi Ano totoo. ba to? Di ba sabi mo closing na ako? Okay. So siguro to end, no, I think ang bottom line lang is, well, number 1, pakita namin si Popoy. Natotoo si Popoy. Grabe po, nag-trending ka. Diyos ko. Hindi ko alam hindi ko napapanood 1M+. Oo nga, pero... Hinahanap ka na ng tao. Yeah. Totoo naman na So, matagal natin kilala si Boss JB. and thank you. Kumbaga, actually marami siyang na-inspire. Diba? Marami siyang na-inspire dun sa, kumbaga yung kwento niya. Sana may nakanood. Correct. Na-inspire. Madami. And yun po. Sana kahit papaano, no, sana tumagos, no, yung mensahe natin na we're not just here to entertain, but to inspire and create change. No, create change sa bawat isa. Na i-look up nyo sana si Sob at si Mamo and even si Popoy. Hindi lang para iduluhin, kundi para maging magkakasama para makapagdulot ng magandang buhay sa bawat isa. So, yun siguro, no? Yun siguro yung mensahe. And with that, I think we need to end. So, maraming salamat po. Hindi po kasi maraming salamat po. Congressman! Maraming salamat. Ayoko pa maging Speaker of the House. Hoy, walang Ayoko pa maging Speaker of the House. Kaya, ayun. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayun. sa invite. Thank you for supporting Joyful Family po. Thank you po.